I want you to get your Bible in the book of Mark chapter 1, starting from verse 16. I'm not preaching different thing. I just want to clarify things, no? Regarding our calling. Okay? Let's start from verse 16. Kung wala po kayong katabing may Bible, you can read your Bible. But anyway, we also have our LCD here. Okay, Mark 1:16, 17, and 18. Sabi po dito, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. And then verse 18, at once they left their nets and followed him. Now, this passage of scripture is, knowing the background, ito po yung first Jesus began to select his 12 disciples. And as he select his first disciple, siguro dapat natin kita ng bakit si Lord nag-disciple, bakit siya nag-select ng 12. The main reason why Jesus selected the 12 is so that he could form a team to work with him so that they could win the world. Jesus' vision is to conquer the world. Kung gagawin natin yung practical yung conquering the world, it means 7 billion people need to be evangelized. Or if we make it more practical, it means 100 million Filipino need to know the Lord Jesus Christ. And making it more personal, it's 22 million in Manila. So Jesus, hindi niya ito magagawa ang evangelize ang Manila or ang 7 billion people all around the world without a team. So he decided to select 12 disciples, select them, form them until he could send them so that conquering the world would happen. It means all the people of the earth could hear the gospel and all the people of the earth could have a chance to listen and hear the gospel until they believe and make a decision for Christ. So itong Mark chapter 1 is the beginning of how Jesus selected the 12. And dito po sa Mark chapter 1, it started from Peter, tsaka po si James. Okay? So dito po sa ating binasa, balikan natin yung verse 17. Okay. Sabi niya dito sa kanyang sinelect na disciple, come, follow me, Jesus said. And then he said, and I will send you out to fish for people. Sa ibang version, sabi niya, come and follow me, and I will make you a fishers of men. Yun po sa ibang version. The reason, binanggit ko po itong calling ni Peter, because gusto ko itong ma-relate yung calling sa atin sa ating panahon ngayon. Kung paano niya tinawag si Peter, ganun niya din tayo tinawag. At yung proseso ng pagkakatawag niya, ganun din yung proseso natin. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Gusto kong ipaliwanag yung balancing Kristiyano kasi maraming mga Kristiyano imbalance. Kaya ngayon, marami ako nakitang Kristiyano, hindi sila masaya, malungkot ang pagiging Christian life nila. Yung parang walang kakwenta-kwenta yung kanilang pagkakakilala sa Diyos. Kasi, imagine nyo, Christian ka, malungkot ka. No? Wala kang, pag nagsimba ka, parang dragging, you know. Tayo sa church, tarawin tayo. Parang wala kang, nakarasa pa kayo ganong Christian life yung, tara, tayo sa church. Punta ba ako? Parang ayoko. Yung alos, matumba ka pa yung, parang, sino ito yung nagpunta ka na parang ayaw mo? Diba? In fact, iba sa inyo nakapunta rito on drugs. Yung dinadrug mo pa bago makarating, di ba? Kaya on drug, tawag ko dyan on drug. Maraming Christian, hindi ko talaga masaya. Tingnan mo sandali yung katabi mo, tingnan mo kung masaya yan. Sige, honest. Ano sa tingin mo? Tumawa bigla para huwag mahalatang malungkot. Pero sa totoo lang, iba dyan malungkot, no? Paano ka ba naman sasaya? Di ba, dragging nga yung Christian life mo. Because most of the Christians don't really understand yung nature ng calling mo. And this afternoon, this is my intention to clarify the nature of your calling.
Okay? So that the nature of your calling would help you to enjoy your life being a Christian. In fact, I titled this, Walking and Working with God. Ito yung title ko po, no? Walking and Working with God. Ito kasi yung nature. Yung nature ng inyong pagkakaging Kristiyano, dalawa yan. Una, meron kang relationship kay Lord. Pangalawa, meron kang partnership kay Lord. Yan po yung dalawa na yan. Sa ibang word, meron kang walking with God at meron ka ding working with God. Okay. Now, babalikan ko yung yung Mark 1:17 so that I could explain further kung anong ibig sabihin nito. Tignan nyo, ha? Come and follow me. Ang tawag ko dyan, the nature of relationship. The call to relationship. Yun po yung nature niyang come and follow me. Pag tinawag ka ni Lord, Peter, James, come and follow me, it's a call for a relationship. Okay? Yan po yung nature niyan. Ang unang step ay maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Kaya come and follow me. Follow me is equivalent to let's have relationship. Let's have fellowship. Okay? So ang calling nito is intimacy with God. When God called you to follow Him, He's calling you to become intimate with Him. Malinaw mga kapatid. But the second part, you have to understand that it is not just having relationship with God. Sabi niya rito, and I will send you out to fish for people. I will make you fishers of men. Ang nature po ng calling niya, the calling is the calling for partnership. Okay? So dalawa na, okay? Isang relationship, tsaka isang partnership. Yung sa taas, come follow me, a call to relationship. Pero yung baba, yung I will send you out and I will make you a fishers of men, this is the call for partnership. Now, dalawa yan. Meron pala akong relationship, pero dapat meron din akong partnership. Now, bakit naman? Ba't ganun, Pastor? Ba't mo nasabing may call to relationship at may call to partnership? Kasi po, yung tumawag sa iyo, si Kristo. Sino yung makakarelasyon mo? Si Kristo. Okay, so when you come and follow Christ, you will be having relationship with Christ. But remember this, the person of Jesus, okay, the person of Jesus, when you know Jesus, the person of Jesus, this Jesus has a mission. May mission yun. So pag sumama ako, I come and follow you, ang mission nun, to evangelize ang 7 billion. To evangelize 100 million sa Pilipinas. To evangelize yung 22 million. Pag sumama ako doon, hindi lang ako magkakarelasyon sa Kanya. But I have to think that the man whom I follow had a mission. And that mission, doon ako nakikipag-partnership sa Kanya. Naintindihan niyo ako? So, kung ang mission niya is save ang world at sumama ka sa Kanya, hindi ka pwedeng hindi makipag-partnership doon sa mission na yon. Ang mission niya is to evangelize the 7 million o billion people. Sa Pilipinas is 100 million. Sa Manila is 22 million. Hindi lang si Kristo isasama ka para magkaroon kayo ng relasyon. No. There is a work to be done. How many among you believe that? Kaya sa umpisa pa lang, sinabi na kaagad ni Lord, come and follow me, and I will make you a fishers of men. Sinabi niya, I will make you a fisher of men. Binabanggit niya dito yung kanilang magiging partnership. Na yung dati kayong fishers of fish, magiging fishers of men. Kung ano yung work niyo noon, nature noon, parang ganun. Nagpipish din kayo, pero saan? Sa kaluluwa. Now, having said that, I want you to clarify it your mind. Sa inyong mind. Ang calling mo, hindi lang puro relationship. Kasama sa calling mo, na you are now in partnership with God. Amen. At yung partnership na yon, patungkol yan sa soul winning and making disciples. So yung word na sinasabi ko dito, pag naging Christian ka, ito yun, Tingnan nyo ako.
Come and follow me. Pag I follow Christ, I become a disciple. When you follow Christ, you become a disciple of Christ. You are now a follower of Christ. Therefore, you are now a disciple of Christ. I will make you a fishers of men. Now, my relationship with God makes me a disciple. But listen to this. But if I disciple men, ako yung disciple, naging disciple maker ako, nagdi-disciple ako ng isang tao, it talks about my partnership with God. My life is I am a disciple because I have relationship. Pero pertaining to works, ano ginagawa ko? I am winning souls and making disciples. So when I make, win souls and make disciples, ipinapakita ko that I am working with God. Are you listening? Ano ang sinabi sa John chapter, kung di pa ako nagkakamali, sa John chapter 4 ata yun yung, open your eyes and look at the harvest field. They are now ripe and ready for the harvest. Pray to the Lord of the harvest. Anong version? Open your eyes and look at the harvest field. They are ripe for harvest. Verse 36. Even now the one who reaps draw wage and harvest a crop, for so that the sower and the reaper may be glad together. 37. One sows and another reaps is true. 38. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Verse 39. Oho, hindi ata yan. Okay, balik. Yung may exact verse. I just remember that passage. Open your eyes and look at the harvest field. They are now ripe and ready. Ripe and ready. Almost the same praise, no? Pareho lang, almost pareho. Pero gusto kong makita niya na, pray to the Lord of the harvest that He would send forth laborers. Yun po yung hinahanap kong verse. Tulungan niyo ako. Nakalimutan ko lang yung verse na yun, no? Now, before, as they look at that passage, tingnan niyo po ito. Christians had a problem. Nowadays. Ang consequence dito, pag hindi mo to alam tong balance na dalawa na to, ang laki ng problema sa mga churches. Yung mga churches na natiling maliit, yung mga churches, ang dami-daming church activities, program, pero hindi lumalago. Ito yung nakakalungkot sa traditional church. Traditional church focus so much on their relationship with God, neglecting their responsibility, their partnership with God. Kaya, I don't know kung meron ditong bahagi pa ng traditional thinking. Ibang paglinggo, pupunta ka, matutuwa ka, uwi ka na. Paglinggo, uwi ka. Sabi mo na, alam mo, nakaka-bless. Ang ganda ng teaching. Blessed na blessed ako. Kasi nga, ang emphasis ng utak niya is relationship. Ang tawag ko doon, ito tawag ko doon one-way ticket mentality. Yung parang, pag sinabi ko one-way ticket to heaven mentality, secure na siya, may ticket na ako sa langit. Kung mamatay man ako, papunta na ako sa langit, sigurado na ako. So, wala na siyang ibang iniisip, kundi yung kanyang one-way ticket to heaven. Secure na ako, ligtas na ako. But he never understand that the plan of God, His calling is not just relationship. His calling is also to be in partnership with God. You are not just to follow Jesus, but you have to become a fishers of men. So dito po nag-i-struggle yung maraming Christians kasi siguro baka hindi ho nagbabasa ng Bible or probably nobody teaches them. So most of the Christians decided, pupunta lang sa church, uupo, mag-observe, titingin-tingin na gano'n. Pero siya mismo hindi niya alam kung nagiging Kristiyano. Pag nakakita siya ng napaka-committed, kakatuwa yan, ano? Pero siya hindi siya committed. Bakit ang Bible hindi maunawaan ng sabay-sabay ng lahat ng maraming tao para pare-pareho ginagawa din natin? Kaya maraming Christian malungkot. Yung ibang Christian lumaglag. Kasi nga dahil wala silang magawa, kung ano na lang ginagawa nila sa Christian life nila. No? Dito pagpunta ng church, masaya. Pag uwi, lasing. Dito, praise God. Pag uwi, bangag. Kasi hindi sila marunong makipag-work with God. Kasi nga, ang mahalaga, meron na akong one-way ticket to heaven. Pupunta na ako sa langit. Yun ang kanilang iniisip.
But if you would look into the Bible, do not allow the devil to deceive you. Your relationship with God will always lead to partnership with God. Let me repeat that. Your relationship with God will always and should always leads to partnership with God. Now, tingnan niyo po ito. So, dalawa sinasabi ko, ha? Isang walking with God partnership, working with walking with God is relationship, and working with God is partnership. Now, itong relationship, nano-nurture to dapat. Ang gagawin mo dyan, ino-nurture mo. Paano pag nurture ng relationship kay Lord? Every day, you read your Bible day and night. Once a week, at least you go to your cell, probably, para mag-grow ka, mag-mature, no? Pangatlo, yung time to go to church on Sunday. Ang purpose niyan, yung cell, Sunday, and Bible reading, is to nurture your relationship with God so that you would grow, you would mature. Tama? Kasi pag nag-grow at mag-mature ka, dali ka na lang mag-work with God. Usually, yung mga hindi nag-grow, hindi nagmamature, yun ang ayaw makipag-work with God. Okay? Gusto niya lang church event and church activities. You know what? You can be here right now, you're struggling right now. May mga tao pag nagpunta sa church, parang hindi mapaano, yung nag-i-struggle kasi hindi ka nga sanay. No? Ang akala mo, ayaw mo yung religious life. No? Kasi ang akala nyo, ang church is a religion. No. Christian life is living relationship with God. Halimbawa, nag-asawa po ako. Yung asawa ko, pag meron kaming relationship, araw-araw kinakausap ko yon. Ha? Araw-araw nagkukwentuhan kami. Pareho kami ng direksyon, you know. We sleep together, we eat together, you know, we enjoy our life together. We serve God together. So, ang aming relationship, masaya kami. Ano kaya ganito ginawa ko? Sweetheart, mahal kita. Araw-araw, I love you. Ba't hindi ako nag-work? Sasabihin ng asawa ko, kakain na ba tayo? Huwag mong isipin ng pagkain. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Sweetheart, di pa tayo nag-aalmusal, nagtatanghalian, naghahaponan. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Di ba sasabihin ng asawa mo, ang corny mo naman, di ba ni? Baka sabihin siya, magbalanse ka naman, di ka puro di puro pagmamahalan to, kinakailangan kumakain din tayo. Somebody need to work. Can I have a amen? Ganun din po, hindi pwede may sabihin mo kay Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. And the one you follow, Jesus, is a man with a mission. You go with a man with a mission, I tell you, you will find yourself working with that man. So, ganun po ang nangyayari. Now, so ibig sabihin, ang relationship, kailangan niya nurturing. Na-nurture mo. Now, let's go to the other side. Partnering with God, partnership, or working with God. Ang kailangan natin sa pakikipag-work kay Lord para lumago ang ating paglilingkod sa Panginoon is training. Come on, say that word, training. Kung paano kailangan ng relationship, ng nurturing, kailangan ng working with God ng training. So dapat ang isang Kristiyano, if you want to work effectively with God, you need to engage to God's training. Now, kapag tinitrain po kayo, mahalaga po yan. Tingnan nyo, ha? Balikan nyo yung verse 17. Mark 1:17. I will send you out to fish for people. Pero sa Mark 10:26 tayo no 21, sa Matthew 10. Tingnan nyo Matthew 10. Kapatid, lagyan mo yung Matthew 10. Pagdating po sa Matthew 10, may iba siyang sinasabi sa verse 16. Okay? Tingnan nyo, I am sending you out like sheep among the wolves. O, pareho yung word na I am sending you. Ha? Sabi doon sa Bible, sa Mark 1:17, I am sending you out. Okay? To fish for men. Pero dito, I am sending you out like a sheep among wolves. O, paano yan? You want to work with God, I will send you to fish men. I'm sending you to become fishers of men. Pero dito, iba. Sabi po ng Matthew, kapatid, lagyan mo Matthew, chapter 10. I'm sending you out like a sheep among the wolves. Nakakita na po ba kayo ng
Are you ready for this? Nakakita na po ba kayo ng sheep na kumakain ng wolves? Pastor, wala po nun. Ay, wala talaga nun. Pero merong wolves kumakain ng sheep. So sabi ni Lord, ipapadala ko kayo among the wolves. Ibig sabihin ni Lord, pagpunta nyo doon, may mga wolves, makikita kayo at hahawakan kayo sa ulo at ililehans kayo. Lord, thank you for this food. In Jesus' name. Ibig sabihin, patay kayo, kakainin kayo ng buhay. Therefore, nagsalita siya ng therefore, kaya kinakailangan, be as shrewd as snake and innocent as a dove. Bakit sinabi ni Lord na dapat mas kakainin kayo ng buhay ng mga wolves, kayo ipapadala ko doon? Dapat, therefore, matalino kayo katulad ng mga ahas. Sino naniniwala ang ahas matalino? Naniniwala ba kayo sa amen? Na ang ahas ay matalino. Aber, bakit naging matalino ahas? Sabi ng ibang mga estudyante ko, Pastor, bakit nga sila naging matalino? Tingnan nyo to. Alam nyo bakit matalino ahas? Number 1 question. Ang ahas ba may paa? Wala. Ang ahas ba may kamay? Wala. Disadvantage na yun. May nakakita ba kayo nakarinig ng balita 30 ahas na matay sa gutom? Bakit? Walang kamay, walang paa. No. Alam mo sabi ng Bible? Hades. Sila kahit walang paa, may narating. Amen? Sila kahit walang kamay, may naabot. Tingnan mo yung katabi mo. Uy, I have 2 hands, left and the right. Sino sa inyo meron dalawang? Stop your feet. Stop your feet. May paa ka na, may kamay ka pa, pero may naabot ka. Wala. Bakit? Hindi ginagamit. Yung ahas, ganyan po yung ahas. Walang kamay, walang paa. Pag nagutom, naghahunting. Pag nakakita ng pagkain, hindi naman lalakad yun para lumapit eh. Wala nga paa, walang kamay. Pero siya, pag nakakita siya, nag-iisip, paano kaya kakainin to nang hindi niya mahalata? Panoorin mo siya. Isang iglap, magtataka ka, nagtututpik na sa gilid. Nakatsibog na. Bakit? Yung ahas, talino yun. Jesus, sinabi niya, pag-alis ninyo, malalagay sa alanganin ang mga buhay nyo. Yung mga taong pangangaralan nyo, pagtatawanan kayo, aambushing kayo. Kaya dapat maging matalino kayo. Marami ako nakita mga cell leader, lumulungkot. Yung cell ko, hindi lumalago. Kulang sa utak. Bakit ako, Pastor, di makapag-open ng cell? Ahas. Mangahas ka. Ang nakakapag-open ng cell, yung mga mapangahas. Amen. Hindi yung maangas. Mapangahas. Bakit ayaw mong mangahas? Ito yung ahas. Pag nakakita ng, uy, pag nakain ko to, 3 weeks akong walang kain, kayang-kaya na to. Magtataka ka, yung ahas, di ba? Yung katawan nung gagapag na lang bigla. Tapos may ang konti, yun, nagtututpik na. Bakit? Ito ginagamit eh. Marami mga Christian, tingnan mo, ang tagal na, wala pa rin disciple. Puro na lang, I will follow you. I will make you a fishers of men. Wala, Lord. Kasi nga, pinapadala kayo ni Lord. Pero nandiyo to, bago kayo ipadala ni Lord, may training. Kaya po dito sa Dulos, meron tayong pre-encounter, encounter, post-encounter, meron tayong SOL 1, 2, and 3. Yun po, inahanda kayo para matuto kayo mag-story ng gospel, marunong kayo mag-open ng cells, marunong kayo mag-pag-grow ng cell, para matuto kayong mag-disciple. You know, ang nakakalungkot,
Dahil nga yung ating mindset, traditional, we don't like training. Listen, relationship needs nurturing, pero partnership needs training. Bakit? Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat matalino tayo. Marunong tayo. Tanong ko siya, marunong ka na bang mag-share ng gospel? Hindi sa bus, ha? Hindi sa klase, ha? Doon sa kaopisina mo. Timing ka doon. Tsempo ka doon. Oh, may nawin ka ba? Wala. Kasi nga hindi ka marunong eh. You are not as shrewd as the snakes. Kaya kita mo marami mga Christian, unproductive. Magpupunta dito, walang guest, walang imbitado. Ang tagal na. So, ang nangyari sa kanya, yun lang, relationship lang. Pero wag niyong kalimutan ang calling nyo, dalawa. The call to relationship and the call to partnership. The call to walk with God and the call to work with God. Madali mong in-nurture yung relationship. Ang kailangan mo, matrain ka para effective yung pakikipag-work mo kay Lord. Tingnan nyo. Balikan natin ulit yung isa. Okay. So, sino rito willing na mag-training para sa yung workmanship? Talag. Taas yung kamay, willing ka magpa-train. Pag nagte-train kayo, consistent kayo. Kasi para sa inyong partnership kay Lord yan. Kasi, sa makatuwid, ang ibig sabihin dito, Lord, ang ibig mo sabihin, pag tinawag mo ako to have relationship with you, that's right. You mean I will represent you on this world? Yes. You are now the ambassador of Christ. Kayo ang magre-represent ng heaven here on earth. Kaya nga po, yung job na yun, yung trabaho na yun, kailangan doon may ganito. Amen? Sa kingdom of God, sinasabi ko sa mga pastor, bawal ang tanga. Bakit? Pag tatawanan kayo ng demonyo, kung tatanga-tanga kayo, gagamitin ko yung ang sarap, ang pangit pakinggan, no? Yung tatanga-tanga o yung bobo, naku, kawawa yan. Pag lalaroan ka lang ng demonyo, mamayang konti, sasabihin mo lang ganito, ano magagawa ko? Talaga naman bobo, talaga. Hindi pwede yon, dapat marunong ka. Si Eme, tinin mo yung katabi mo. Sabi mo, be smart like snakes. Sabi ko nga, mabuti pa yung snake, walang paa, walang kamay, pero may huli. Ha? You will catch men. Balikan mo bro yung aking Mark 1:17. Sabi dito, to fish for people. Dapat may mauhuli kang isda. Alam niyo yung nanguhuli ng isda? Ano ginagawa nung nanguhuli ng isda? Di ba mayroon siyang bingwit, tapos mayroon siyang pain? Ano ginagawa niya? Kukuha siya ng di ba? Tilapia. Lalaki ng tilapia dito. Ano gagamitin mo? Papainan ko to ng galunggong. Ha? Mas malaki pa sa hulihin mo. Pag hindi ka marunong, wala ka mahuhuli. Okay, sabi mo, manguhuli ako ng shark. Bulate. Makakahuli ba ng bulate? Talagang dapat gagamitan mo nito, no? Basta wala pa rin ako mahuhuli. 3 araw na po ako nanguhuli ng shark. Ano ba inuhuli mo? Shark. Ano pain mo? Tebulats. Hindi pwede tebulats doon. Bulate, ibig sabihin, worm. Hindi ka pwede manghuli ng bulate. Dapat practical ka. Ilalagay mo doon yung mga panga ng tanigi. Ganon. Naintindihan niyo ba ako? Ilalagay mo doon yung malalaking galunggong. Sasagpangin nyo ng mga malalaking isda. Pero bulate. Mali, di ba? Ang bulate, punta ka doon sa bukid, pantilapia, mga dalag, bulig, yun, ipwede yun. Pero pare, baliktad yung pain mo eh. Sa pangingisda pa lang, hindi pwedeng iwala nito. Tama po ba? So meaning to say, lagyan natin ito ng kalinawan lalo. Pag ako nakakilala kay Kristo, dapat maging disciple ako, susunod sa Kanya. Habang sumunod yung disciple, sunod lang ako ng sunod sa Kanya. Pero di ako pwede sunod ng sunod. Subukan sumamay siya, ang bibigat ng binubuhat ni Lord. Ang dami niyang ginagawa. Susunod ka lang. Galing mo, Lord. Di ba sasabihin siya ng Lord, tumulong ka naman. Halika. Hindi po ako, ganito gawin mo. Kaya kita mo si Christ, nag-select siya ng 12 kasi ang evangelize niya, buong mundo. Hindi niya magagawang mag-isa yun. He decided not to tell this to the angels, but he decided to disciple 12 people, and this 12 disciples, sila ang magko-conquer ng world. But you would notice, it took 3.5 years to make 1 Peter.
It took him 3.5 years molding, training these 12. And after training these 12, nung siya'y namatay at nabuhay muli, then bumalik sa langit, yung 12, train na. Wala na siya. Now, ready na sila ngayon. Pag-preach ni Peter, 3,000 agad ang nakakilala sa Panginoon. The next day is 5,000. The next day is 3,000. Why? Because Peter has been trained by Jesus and he is ready to work with Jesus. Tip ko sa inyo to, kung talagang Kristiyano ka, tanungin kita, kamusta ba yung pagkikipag-work mo kay Lord? O nadaya ka rin nung katulad ng mga traditional Christians na ang malaga, pupunta ako na linggo, uupo lang pa, palakpak, makikinig kay Bishop Oriel. Well, the truth is you can develop your relationship here if you come. But hindi madidevelop dito ang inyong working relationship with God. So, kinakailangan, yung mga ino-offer na training, sumama ka doon. Para pag-uwi mo, pagbalik mo sa opisina mo, marunong ka ng konti na, may alam ka ng gagawin. Imagine mo, wala kang training, tapos gusto mo mag-serve kay Lord. Di ba, sa kagaling, nung linggo sa ka nagpunta, ano ka mo? Nung linggo sa ka nagpunta, bakit? Lord, ba't walang lumalabas? Kapatid, kaya walang lumalabas kasi wala namang pumasok. You need to train yourself. Amen po ba? Bakit ako nakakapagsalita sa inyo ng ganito? Yung parang, si Bishop parang confident pag nagtuturo. 26 na taon na po akong pastor. Meaning to say, I gone through a lot of training. The confidence level that I have, the clarity of my teaching depends so much on my training. Kung hindi po ako nag-train, malabo sasabihin ko sa inyo. But I can preach. Hindi nyo ba napapansin si Bishop? Hindi ako nagtuturo na lagi may notes. Naka-notes na dito yon. Kasi nga tinrain ko sarili ko na magsasalita ako nang alam ko sinasabi ko. Kahit wala akong notes, I can share and I can preach to you. Bakit? Na-equip na ako. Alam ko na makipag-work kay Lord. Na-train ako. So what happened to me is that in the first year of my ministry, 1988 to 2004, I learned how to gather 200 people. But by 2004, I trained these 200 to work with God. Yun. Tumakbo tayo ng around 15,000 patungo sa 20,000. Bakit? Kasi po sa dulos, marami na ritong natutong makipag-work with God no? Kaya gusto kong palakpakan ninyo yung mga taga-dulos na masisipag makipag-work kay Lord. Ha? Alam nyo ba, ang Dulos for Christ, we have more than 2,000 cell leaders. Baka gusto mong sumama. Yung iba sa atin, ano tayo? Pastor, ang calling ko, umupo at mangitlog. Yung pet mo, pare, nakabakat na dyan Baka naman gusto mo namang tumayo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, sister, bakat na. May markado na pag upo mo, sabi mo, parang alam ko itong upuan na to. Bakat na. Kasi lagi ka nakaupo dyan Sino sa inyo hindi na kayo makakontentong nakaupo lang sa dulos? You want to work with God. Come on! Woo! Diba? Parang, ma-promote ka naman. Ganito kasi promotion From a disciple to become disciple maker. Disciple ako ngayon, bukas, disciple maker na rin ako. Kasi si Kristo, dinisciple si Pedro, pagkatapos ng training, naging disciple maker. Ikaw, come and follow me. So, ano ginawa mo? Wala, sumusunod lang. Ano pa? Sumunod lang ulit. Basta kung saan si Lord, sama ako. Tapos, ano ginawa mo? Wala, sumusunod lang. Alam mo, kung nagtatrabaho ka at may isang taong sumusunod lang, I love you. I love you kasi tumulong ka. Di ba? Tama po ba? Sino sa inyong mahal niyo si Lord? Kung sabihin mo araw-araw, I love you, tapos hindi ka nag-work. Ikaw mismo mabubore. Si Tracy, mahal na mahal ako nung anak ko. Kahit saan ako magpunta, gusto niyo, dikit mukha kami palagi. Si Tracy. So pag nakaupo ako dyan, didikit dyan, didikit. So, anak, dikit mukha na naman Basta gusto ko minsan sabi siya sa akin ng sama. Minsan, I'm working on my garage. Lalabas yon, Dad, anything can I do?
Dad, can I help you? Sabi ko, you're too small, you cannot help. Kaya ko yan, Dad. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo kahit tagapunos lang ako ng pawis mo, I want to help you. Halika dito. Nakakatawa ka. Sana lahat ng Christian katulad mo. At least tagapahid ka man lang ng pawis ni Jesus. May malaking pakinabang yan. Mga kapatid, it's time to work with God. Look at the people outside. They are dying, they are hopeless, and they need God. And the only person can help them is us. Tayo po. Kaya, tanggalin nyo sa isip ninyo that you are joining a religion in this place. This is not a religion. This is about our relationship with God and our partnership with God. Pag kayo tagadulos, una, may relasyon ka sa Diyos. Pangalawa, may partnership ka kay Lord. Ayokong makita lang kayo that you are walking with God. I want to see every one of you working with God. Pag estudyante ka, begin to work with God in your campus. Come on. Parang nalungkot ang mga estudyante. Pastor, kinakailangan talaga, when I was a student, I tried to do my best. Alam niyo po, ako estudyante, lahat ng gwardiya inuhuli ako. Pero sabi ko, walang batas sa Pilipinas na bawal mag-preach sa loob ng eskwelahan. So pag inuli niyo ako, paglabas ko, magpipreach din ulit ako. Because walang magkukulong sa akin, walang asuntong mapupunta sa akin, because I have all my rights to share the gospel. Saan ka kumuha ng permit? Mas mataas ang permit ko galing kay Lord. Nagpaalam ka na ba? Nagpapaalam mo, ayaw naman akong payagan. Inutusan ako noon. Alam niyo po, sa kakalabang ko, yung head ng security ng FEU, si Colonel Moran. Tuwing makikita ko, Balyano, yan ka na naman. Sabi ko sa kanya, Sir, kilala mo ako, dati akong aktivista. Lahat ng panggugulo, ako nang gugulo dito. Mamili ka, Sir. Gusto mo mag-aktivista lang ako o mag-preach ako ng gospel? Mamili ka. Sabi sa akin, hindi, mag-preach ka lang ng gospel. Pero wag ka naman, wag mo lang, Sir, sa inyo bawal. Hindi ho bawal to. Kailangan ho to ng mga estudyante. Oriel, wala akong katwiran sa'yo. Lahat may... Sir, payagan nyo na ako. Bawal nga eh. Sir, sila lang may sabi noon. Sabi ni Lord, go. Naniniwala ka ba kay Lord? Oriel, wag mo ako idamay dyan. Okay, tama na. Alam mo, Sir, si Lord, kinakailangan i-save yung mga kabataan na yan. Tulad ako, nasave ako, di ba? Pagka-preach ko sa labas, hulihin na naman ako, ilaatpat. Oriel, pasok nyo titiyan. Alam nyo ginagawa niya? Pagkapasok sa office niya, sasara niya, bubuksan yung kabilang pintuan, o labas ka na. So, hulihin na naman, o labas ulit. Yun na routine namin dalawa. Kasi alam niya, hindi ako mapipigilan because I'm working with God. Until pinatawag ako ng presidente ni Mrs. Cruz ng FEU, Balyano, Amir. Ano yung nabalitaan kong nagpipreach ka daw dito sa loob ng FEU? Sabi ko, Ma'am, record ko sa'yo, aktivista ako, di ba? Ako ang chairman ng League of Philippine Students. Alam mo kung paano ko ginugulo FEU, tama ma'am. Mamili ka, magpipreach ako o manggugulo ako, aktivista ako. Yung may-ari ng FEU hindi makapagsalita, Balyano, ayoko maging aktivista ka pero bawal mag-preach. Sino may sabi sa inyong bawal mag-preach? Masamang mag-preach kung dinadala ko sa masama ang mga tao. Pero dinadala ko sila sa kabutihan. Dapat nga kampihan nyo ako, kinakalaban nyo pa ako. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Oriel, may point ka rin eh. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Pwede ba kung mag-preach ka, doon ko na lang sa rooftop ng AB building. Doon ko na lang, doon sa rooftop. Sabi ko, Ma'am, walang bubong yun, ang init yun. Pero papayag ako, Lord, basta payagan mo lang ako. Alam niyo po nangyari? I fight for my work for God. Alam niyo ginawa ni Lord sa akin doon? Yung rooftop, every 5 day, nagagather ko doon 500 to 700 student. Doon ako nagpipreach. Walang mic. Yung mga bata umakit sa taas. Sa bandang huli, sabi ko doon sa presidente ng FEU, ang hirap pong magsalita. Ang daming bata eh. Pwede ba magdala akong sound system? Sige, pwede naman. Huwag mo na lalakasan. Sige, ma'am, kasi ang hirap mag-preach. 700, wala akong mic eh. O sige. Tsaka dadala na rin ako ng gitara para may worship kami. Maniwala kayo, every Friday, bulabog ang buong FEU dahil may praise and worship ang mga Christian doon. Man, I work for God.
Wala akong sweldo. But I know I have to work for God. Na-inspired po yung maraming student, lahat po kami, lahat ng estudyante. Pag vacant, sigurado may Bible study yon. Kami mga student nung araw, I learned how to work with God. Kaya po hanggang ngayon, nilagay po kami sa Asia Magazine na merong isang strong youth movement sa loob ng isang paralan, sa loob ng FPU. Nalagay kami sa Asia Magazine. Why? Because it's a phenomenon. Wala ko kasing ganung mga church, wala ko mga ganung mga Christian organizations sa maraming campus eh. Pero alam niyo po, nasa kapalan lang ng mukha pala yan. Kahit anong bawal, sabi ko, pumunta ako sa UST, mag-start ako ng Bible study ron. Bawal daw, sabi ko, bawal. Huwag ka sige, bawal. Pag nakatalikod sila, doon kami sa ilalim ng puno, Bible study ulit. Bakit? Walang bawal. Si Lord may sabi nito eh. Mas mataas yung nag-order kaysa dito sa mga gwardiya lang. Sino mas mataas? Si Lord o si gwardiya? Di ba? Bawal daw. Sabi ko, bawal pag ako nagugulo, nag-iingay. Pero kung tahimik lang naman, hindi na masama yun. Di ba? So, you know, I believe every student should go like that. Dapat mag-work kayo ni Lord sa mga campus. Pastor, yung mga young adult, yung mga nasa Makati, nako, yan ang assignment nyo. Ha? Yung iba kasi pag nagtatrabaho na, hindi na ako mag-serve kay Lord. Bakit? May trabaho na ako eh. Ang ganyang paglilingkod kay Lord, yung mga walang trabaho. Ano? Busy na ako eh. Alam nyo, ang mga nagtatrabaho kay Lord, bawal ang tamad. Kapag ikaw ay busy sa job, lalo kang qualified. Ha? Ako ang qualified. Mga young adult, taas yung kami ng mga young adult na nagtatrabaho sa Makati. Ito tip ko sa inyo. Dapat kayo ang pinakamatindi, pinakamagaling na Kristiyano dyan. Yung bang tipong, dahil sa galing mo, tatakutin ka ng boss mo, sir, sige, it's your loss pag umalis ako. Alam nyo, pag magaling kayo at mataas ang posisyon nyo, lahat kayo, i-goal nyo mataas ang posisyon. Para hindi kayo tinatakot ng boss nyo. Yung sila ang matatakot na mawala ka sa kanila. Ganun ang level mo. Amen. Kasi pag pipitsugin ka, ano yung ginagawa mo? Wala po. Ano Bible sabi? Hindi po, nagbibiro lang. Kasi pipitsugin ka lang eh. Alam nyo, pag magaling kayo, ipopromote kayo, itataas ang level nyo. Pag sinabi ng boss ninyo, tatanggalin ka sa trabaho. Sir, huwag mo akong takuting tanggalin ng trabaho. Pag ako umalis sa opisina mo, it's your loss, mag-aagaw-agawan ng maraming kumpanya sa akin. Bakit? Hindi to mababang level. Amen. Kaya huwag kayong yung mga young adult na gumraduate, huwag kayong papayag na lagi nandun kayo sa baba. You need promotion after promotion after promotion. How do you do that? Dapat mag-train kayo. Mag-masteral degree kayo, mag-doctorate degree kayo. Tingnan nyo, hindi kayo matatakot. Christian ako, tatanggalin kita. Di tanggalin mo. Let's see. Sino gusto yung ganung buhay mo? Ha? Let's see. Pag tinanggal mo ako, it's your loss. It's to the advantage of another company. Alam nyo, one day, maraming tagadulos, papakyawin kayo ng malalaking kumpanya. Because you know why? Ang laki ng advantage nyo. Alam nyo ba yung magagaling na cell group leader dito? Ha? Hindi ko lang yung ginagawa. Nung araw po, yung mga taga Johnson & Johnson at other companies, sumusulat sa akin yan, Pastor, bigyan mo naman ako ng newly graduate. Kasi gusto nilang makuha yung mga taga-dulos. Alam nyo kung bakit? Kasi pag taga-dulos ka, galing ka sa campus, nag-ministry ka doon, marunong ka ng human engineering. Marunong ka magdala ng tao, yung mga nadi-discourage, na-encourage mo. Yung konti, dumadami. Marunong ka ng productivity. So pagpunta nila sa opisina, tanong ng mga manager, ano alam mo? Sir, umawak po ako ng cell group. Ano yon? Sa church po namin. Ano nangyari sa cell group mo? Nung umpisa po, 3 lang kami. Ngayon, 300 na kami. Paano mo napalago? Marunong po ako mag-manage. Sabi naman kumpanya, kukunin ko to kasi marunong mag-handle ng tao eh. Natalo nila yung mga taga-Lasal, taga-Ateneo pagdating sa people management. Kaya mga estudyante, pag kayo nagsa-cell group leader, hindi lang kayo cell leader, natututo kayo ng people management. Are you listening?
Lahat na niyang adult, pagpunta niyo sa Makati, sa Ortigas, lahat ng natutunan niyo sa church, baka akala niyo pan-church lang yon. No. That's human engineering. Kaya po yung ibang mga taga-dulos ngayon, sumusweldo sa yung iba dito, sweldo niyan mga 3 digits na. And all of them will tell me, Pastor, salamat sa pag-train mo sa amin. Advantage ako. Kahit yung mga sikat na paaralan, nauunahan ko. Bakit? Meron akong skill na tinuro mo sa akin na hindi tinuro sa mga eskwelahan nila. Human engineering. Wala pa akong course niyan. Human engineering. Sa dulos, basic ang human engineering. Magsisimula kang mag-alaga ng isang kaluluwa, 2, 3, magbubuo ka ng team, pagagalawin mo yung team, may goal setting. Yung mga aming nasa sales, maniwala ka sa iyo, kumusta sales? Pastor, number 1 na naman ako. Pinopost sa mga Facebook, number 1, top-notcher sa sales eh. Sabi ko, bakit ka top-notcher sa sales? Pastor, alam ko mag-fulfill ng goals. Alam ko mag-motivate ng mga tao. Sabi ko, ita mo, saan mo natutunan yan? Sa church. You know why? Because training will help you to work better. May natutunan na ba tayo, mga kapatid? So sa hapon pong ito, before I close, I encourage everyone. Okay? Lahat po kayo, hindi lang kayo magkakaroon ng relationship, but you need to have partnership. Last verse na babasahin ko, mga kapatid. Okay, tingnan niyo po ito. Okay? Last verse na gusto ko makita po natin. I think Mark 1 verse 19. Tingnan niyo, then we will close. Okay? Tingnan niyo po ito. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets. Gusto ko pong makita niyo po yung word na preparing their nets. Sa isang analogy, bakit ang marami sa atin ay walang magandang working relationship with Christ. Tignan niyo po ito. Ang mangingisda, bago ho sila mangisda, ang unang prinsipyo, una, malinis ang net. Pangalawa, walang butas ang net. That's why mababasa niyo po dyan, they are preparing their nets. When James and John is preparing their nets, ang una nilang ginagawa, they wash their nets. Pangalawa, they mend their nets. Tinatahi, walang butas dapat. Kapag naugasan at natahi, tomorrow, they are ready again for a great harvest. This analogy, ito pong picture na pinakikita, ito po yung gusto kong i-share sa inyo bago ako magwakas. Some of you, hindi na kayo nanguhuli ng isda ngayon. Hindi na kayo nagwiwi ng souls, ayaw nyo na mag-disciples. For certain problem, either your nets needs to be washed because marami ng basura. Ang Kristiyanong namumuhay sa kasalanan ay Kristiyanong mabasura. Kapag ang net may basura sa loob at ibinato mo panghuli, ang net ay magiging pantaboy sa isda. Yung dumi at kalat dun sa net na hindi nawala, yun ang magsisilbing pantaboy sa mga isda. Tama po. Pag ang buhay mo hindi maayos, hindi ka tama. Ibig sabihin, mga ginagawa kang mga malit kasalanan, nakikita po ng mga tao yan sa buhay mo. Nakikita ka nila kung paano ka masamang magsalita, yung iyong temper, yung iyong kasinungalingan. Walang makakakilala sa Diyos to you. Bakit? Nakikita nila yung basura sa iyo. Kaya yung iba po, pag masama ang kondisyon ng buhay nila, wala na silang right to become fishers of men. Or, pangalawa, yung ibang mga Christian, hindi lang sa basura ang problema, yung iba naman ganito. Butas-butas yung nets nila. May mga taong tumatanggap sa kanila, naniniwala sa kanila, but in just a matter of time, mawawala itong mga taong ito. Parang yung isda nahuli na sa net dahil butas, nakawala pa. Alam niyo kung bakit nawawala ang mga tao sa buhay natin? Broken nets speaks about broken lives. You know, may mga Christian, hindi na sila nagsaserve kasi nag-backslide sila for certain reason. For example, na-offend sila sa isang leader, sa isang kapwa niya Kristiyano. And then, yung hindi siya makapag-forgive, his life offended, nagalit na siya. Yung iba naman siguro, na-broken ang kanyang heart because sinaktan siya or probably may failure siya. Yung iba po, hindi na makapag-serve kay Lord ngayon
Kasi na broken ang heart niya, marami siyang pinagpe-pray, pero it seems na si Lord hindi pa binibigay. So nangyari sa kanya, na-discourage, masama ang loob, binlame niya si Lord. Now, the heart is broken. Ang dami ko nakita mga taga-dulos na pwede sila maging fruitful, maganda ang kanilang Christian walk. But they don't learn how to forgive people who hurt them. They don't know how to bounce back from their failures. Galatians 6:1. Basahin niyo po ito. Galatians 6:1. Ang sabi po ng Bible, brothers and sisters, if someone is caught in sin, yan po, basura na yan. Pag may nahuli ka daw, Kristiyanong nabasura na sa kasalanan, you who live by the Spirit should restore that person gently. Why Paul is telling the person to be restored? But watch yourself or you may also be tempted. Bakit gusto ni Lord i-restore yung taong yan? Because sa Bible, ang restoration is gustong-gusto ni Lord so that that person can go back once again to serve God. When you are not restored, pag madumi ang katawan mo, may basura ka, butas-butas ang puso mo, there's no way you can serve God. And God want to restore you. God want to restore you so that once more you can bounce back and you can serve God again the way you served Him before. Ulitin ko, sa lahat ng mga taga-dulos o mga Christian ng matagal na narito ngayon, ang panawagan sa inyo sa hapong ito, forget about your experience in the past. Forget about your failures. Forgive those people who hurt you. And let the Holy Spirit restore you back. Prayer ko po na bago po kayo umuwi, lumabas sa pintuang yan, restored na kayo. And now you are ready again to live in partnership with God so that you can serve God again. Amen? Wala pong dahilan kung meron po ditong nanghina. Siguro ayaw mo na, hindi ka na nagsasell leader ngayon. Or some of you, tumigil ka na sa pakikipag-train, sa training mo. Or probably you don't attend a cell anymore. Why? Because are you hurting? Because you are stumbled? Or you are offended? Today, the Holy Spirit is telling you, the blood of Jesus is willing to wash every sin in your life. The Holy Spirit is telling you, He wants to restore you so that you can go back to your first love, so that you can serve the one true God whom you love. Amen.